Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailan pa rin. Mapalad ang nag-iingat ng salita ng Diyos upang siya ay hindi magkasala. Aking mga iniibig na mga kapatid, pahalagahan ninyo ang lahat ng araw na dumadaan sa inyong buhay. At sa araw na ito, bilang pagpupugay sa ina, ako'y maghandog ng isang magandang balita kung ano ang kahulugan ng tinatawag na ina sa lupa. Kung paano kayo nagpapasalamat unang-una sa dakilang Panginoon. At ang pangalawa, ang inyong pagpapasalamat sa ina. Aking iniibig na mga kapatid, sa isang munting tahanan, dito hinubog ang mga musmos. Dito itinuro ang unang tinatawag na kagandahang asal at higit sa lahat ang pagpapakilala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga't o aking iniibig na mga kapatid, kayo na nag-aruga ng mga supling sa buhay na yan, ang taguring ina, sa payak na pakahulugan at manawa ng aking iniibig na mga kapatid, ang ina ay pagtitiis. Ang ina ay kaligayahan. Ang ina ay pag-asa. At higit sa lahat, ang ina ay pag-ibig. Aking mainiibig na mga kapatid, katotohanan nga na maraming hamon ang pagiging isang magulang habang siya'y nag-aaruga ng kanyang supling o aking iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa labas ng tahanan, maraming pag-aaral ang dumadaan sa buhay na mga musmos, kung kaya nga o aking iniibig na mga kapatid. Huwag makalimot, magdasal at manalangin lagi na ng isang magulang alang-alang sa kanyang mga supling. At kayo na mga narito sa mapalad na umagang ito, sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, ang pagiging magulang, ang pagiging ama, ang pagiging ina ay walang kasarian o aking iniibig na mga kapatid. Lahat ay magiging magulang kung nagtataglay kayo ng malinis na puso. Nagtataglay kayo ng isang damdamin na kayo ay maaaring tumangkilik na mga musmos
na walang kamalayan sa buhay na yan. At marami ngang karanasan ang mga musmos na walang tumatangkilik sa buhay. Subalit, marami ding kaluluwa na nagtataglay ng malinis na puso na mga musmos na ito ay bigyan ng tahanan upang sa ganon hindi sila maligaw ng landas habang sila ay nakikitalad sa mundong ibabaw. Kaya nga aking nga iniibig na mga kapatid, sa inyong kalagayan na yan, kayo man ay naghahangad, makapagkupkop ng mga supling na iniwanan ng magulang sa lansangan. Kung kaya nga o aking na iniibig na mga kapatid, katotohanan niya walang kasarian ang pagiging ama, ang pagiging ina sa mundong ibabaw. Ang mahalaga o aking na iniibig na mga kapatid, ang lahat ay merong tungkulin sa kanyang kapwa. Sapagkat hindi kayo nabubuhay na mag-isa sa mundong ibabaw, bahagi kayo ng kabuuan o aking na iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang bawat kaluluwa ay pinagdugtong-dugtong ng pag-ibig. Ang bawat kaluluwa ay pinagdugtong-dugtong ng Espiritu ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, magala kayo. Kung kayo'y pinaglagakan ng musmos sa inyong mga buhay, sapagkat ang mga musmos na ito'y sa inyong pag-aaruga ay magiging mabuting mamayan pagdating ng panahon ng kanyang pagtanda na maging produktibo sila sa lipunan ng kanilang ginagalawan. O aking may iniibig na mga kapatid, ang kalagahan ng araw na ito sa mga magulang, lalo na higit sa mga ina ng tahanan, kayo ang magsisilbing ilaw sa tahanang kung saan kayo naninirahan. Kayang ilaw na siyang laging tatanglaw sa inyo mga supling upang sa ganon, habang sila'y lumalaki at lumalagad sa mundong ibabaw, hindi sila maliligaw o aking na iniibig na mga kapatid. Ano pa nga't ang sabi? Sa pamagitan ng pananampalataya, ang lahat ay mabubuo. At sa pamamagitan ng pag-ibig, ang lahat ay mabubuo na mayroong kaligayahan sa puso o aking na iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, palagahan ninyo ang pagiging ina ng inyong mga supling. Kung nagtatagumpay ang inyong mga supling, nagtagumpay ang mga magulang. Kapag nagtagumpay ang mga magulang, nagtagumpay ang inyong mga tagapagturo, nagtagumpay ang dakilang Panginoon sa inyong mga buhay o aking na iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, Kawikaan 3, 1 hanggang 3, pakibasa. Kaya nga o aking mainiibig na mga kapatid, ang sinuman sumusunod sa utos ng dakilang Panginoon, ano ang kanyang pangako sa kanyang mga iniibig, ang panahon ng buhay at ang kapayapaan ay madadagdag o aking na iniibig na mga kapatid. Karagdagan, Efeso 6, 1 hanggang 4, pakibasa. Kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ay magkatuwang. Upang sa ganon, kung papaano ang matigas na bato sa patak ng ulan ay kusang nadudurog. Ganyan din ang puso ng isang ako. Gano'n man kung kasintigas man ng bato, ang puso ng isang ako sa pamamagitan ng pag-ibig, ito ay madudurog o aking may iniibig na mga kapatid. Upang sa ganon, ay nilalayon ng kaitasan sa kanyang mga nilikha ay magkaroon ng katuparan na kung papaanong
Malinis na nanggaling sa kanyang sinapupunan ay malinis din babalik o aking may niibig na mga kapitong. Kaya nga, mag-ingat sa mga pagsubok na dumadaan sa inyong mga buhay. At kayo magpapakatalino lagi na, sapagkat kayo ay pinili at hinirang ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, nawang siyang managan at maghari sa inyong buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam. Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig na may kaluwalhatian at ang pag-asa na walang humpay ang maghari nawa sa inyong lahat. Sa pangalan ng Diyos ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo, ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga hinirang, magpasalamat kayo at magpuri sa umagang ito. At naririto kayo at magkaisa ng tunay na pagmamahalan na may pag-ibig at may pag-asa sa buong sanglibutan. Naway mamalagi sa inyo ang pagmamahalan ng bawat isa. Huwag ninyong pababayaan ang ningas ng Banal na Espiritu Santo sa inyong mga puso't damdamin at kalooban, sapagkat yan ang magbibigay sa inyo ng tamang daan patungo sa kanyang kapangyarihan. Kayong mga minamahal na mga anak, na mayroon ng pananalig sa isang Diyos na tunay. Kayo'y magkaisa, magmamahalan, upang ang lahat ng inyong hinahanap o hinahangad sa kanyang pangalan ay ipagkakaloob sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Sapagkat ang Diyos ay namamalagi sa inyong mga puso upang kayo ay tulungan, patnubayan sa lahat ng oras. Maniwala kayo at hindi. Ito'y totoo na sana'y wag ninyong pababayaan ang ningas ng Banal na Espiritu Santo, sapagkat siyang magtuturo ng tunay na makapangyarihan sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Naririyan sa inyong mga puso't isipan, damdamin ang lahat ng ito'y inyong may isa katuparan sa araw-araw ninyong buhay. Huwag ninyong kalilimutan na ang Diyos ay laging pumapatnubay sa inyo, sapagkat yan ang totoo. Yan ang tunay na patnubay sa bawat isa sa inyo. Sapagkat kung ito ay totoong kayo'y nagpapatotoo sa kanyang pangalan ay mararamdaman ninyo, mararanasan ninyo ang totoong buhay na kayo ay tunay na espiritismo, tunay na anak ng Diyos na siyang laging binibigyan ng pagkakataon upang kayo'y tulungan, akayin sa tamang daan patungo sa kanyang kinaroroonan. Mga anak, sana'y huwag ninyong palilimutan na kayo'y laging pinapatnubayan ng Diyos. Kung ano ang inyong pangangailangan sa inyong mga buhay ay magpakatotoo kayo upang ibigay ang lahat ng biyaya na inyong pangangailangan sa inyong mga buhay, sapagkat ito ay tunay salita ng Diyos. Kung kayo ay mga tunay na mananampalataya at nananalig sa kanyang pangalan ay huwag ninyong pababayaan na ang ningas ng Banal na Espiritu Santo ay siyang laging pumapatnubay sa inyong mga puso, damdamin at kalooban.
Kaya mga minamahal kong mga anak, na sa panahon ng inyong pangangailangan, sa kanyang pangalan na ituro sa inyo kung paano ang inyong gagawin, paano lulutasin ang inyong mga problema sa buhay. At siyang tunay magtuturo sa inyo, sapagkat ang biyaya ay totoo ng banal na Espiritu Santo ay laging gumagabay sa bawat isa sa inyo ngayon at magpakailan pa man. Paalam sa inyong lahat at patnubayan nawa kayong lahat ng tunay na pagpapala na magmula doon sa kaitaasan upang ibaba sa bawat isa sa inyo. Ako'y si Apostol Juan Bautista ay Diyos sa inyong lahat. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga minamahal na mga kapatid mula ngayon at magpakailan pa man. Malinaw sa lahat at bawat isa ang pag-ibig ng dakilang Panginoon na sa kanyang mga nilikha, kayo ay patuloy na binibigyan at patuloy na pinararanas ng kanyang salita. Na sa pamamagitan ng inyong pagparito, kayo ay tunay na nakakatikim sa kanyang piging. Sa pamamagitan ng mga aral na sa inyo ay patuloy na binubuksan. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang bawat isa sa inyo ay patuloy na umiibig sa harapan ng dakilang Panginoon, natatanggap ba ninyo ng mainam at higit na lalo? Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili ang bahaging ipinagkakaloob sa inyo ng dakilang Panginoon? Sapagkat bawat mag-aaral at inaaralan sa paturuan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang kinakailangang makakita ng salita ng dakilang Panginoon upang sa kanyang sarili, kayo nga ay tunay na maging matuwid. Kayo nga ay tunay na magkaroon ng bahagi at handog na tapat sa kanyang harapan. Kayo nga ay tunay na magkaroon ng kasipagan sa inyong mga pagkatao na sa pamamagitan nga ng inyong pagparito, ang bawat mag-aaral ay magsusumikap na magkaroon ng isang katibayan sa kanyang mga puso, na ang inyong mga sarili ay patuloy nga ninyong bibigyan ng pagkakataong makakita sa paturuan ng dakilang Panginoon at ito ay tunay nyo ngang maitabi sa inyong mga pagkatao. Sapagkat ang salita ng dakilang Panginoon ay hindi lamang salita sa mga bagay na nalalaman ng isang nilalang o ng isang katawang lamang iyan. Bagkus ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay nga sa bawat isa sa inyo, ay tunay ay hatid ay kabanalan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang kabanalan na sa inyo ay tunay na binibigay at patuloy na iniaaral ay hindi lamang katalinuhan sa sanglibutang ito. Ang kabanalan na sa inyo ay patuloy na binubuksan ay hindi lamang sa mga bagay na inyong nakikita. Bagkus ang kabanalan na sa inyo ay tunay na patuloy na itinuturo, ay patuloy pa ring ituturo sa bawat isa sa inyo upang inyong maalaman ang tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon, na sa pamamagitan nga ng inyong mga salita, kayo ay tunay na kasangkapanin ng kaitaasan upang mabatid sa bawat inyong mga iniibig na mga kapatid at kamag-aral ang kanyang tunay na layunin, na kayo ay tunay na makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat nilalang na tinuruan at patuloy na binibigyan ng aral, kayo nga ay tunay na hahatulan sa inyong mga gawa. Kayo nga ay tunay na hatulan sa mga bagay na inyong mga ibinibigay sa sanlibutang ito. Kayo nga ay tunay na bibigyan ng pagkakataon upang sa pamamagitan ng inyong pagparito ay inyong ang mabibitawan ng isang sanglibutan
at kayo ay tunay na makakita ng panibagong aral ayon sa Espiritu. Na sa pamamagitan ng aking mga iniibig na mga kapatid, ng isang kabanalang iyan na sa inyo ay itinuturo, bawat isa sa inyo ay tunay na magpapatuloy sa inyong mga paglalakbay sa sanglibutan ito upang kakitaan ang inyong mga puso ng isang kabutihan sa bawat pagkatao, upang ang inyong mga lamang iyan ay tunay ngang magtuturo, ngunit sa bawat inyong paglalakbay, ang inyong makikita ay ang aral ng dakilang Panginoon. Ang mga bagay na inyong nakikita sa sanglibutan na aking mga iniibig na mga kapatid ay patuloy nga ninyong bitawan. Patuloy nga lamang itong magturo, ngunit sa pamamagitan ng panibagong aral na sa inyo ay tunay na napapakita at nababahagi sa tuwina. Kayo ay tunay na magkaroon ng isang katarinuhan sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban kung ano ang inyong ikukubli sa inyong mga pagkatao, kung ano ang inyong isisilid sa inyong mga lukbutan, sapagkat ang bawat pagpili ng mga bagay na inyong nakikita at sa mga bagay na hindi nyo nakikita ay tunay na kinakailangan ng isang kasipagan, ng isang katalinuhan sa inyong mga espiritu. Sapagkat bawat nilalang na inaaralan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang magpapatuloy at kailanman ay hindi hihinto upang matuklasan ang tunay na salita na ibinibigay sa Kanya ng Ama. At patuloy nga kayo aking mga iniibig na mga kapatid, na ang mga salitang ito ang inyong maisabuhay, ang mga salitang ito ang inyong matitik sa inyong mga pagkatao, na ang anuman sa inyo'y gawin ng isang sanglibutan ay patuloy lamang itong iikot at hindi matatapos, bagkus ang bahagi na inyong nakikita aking mga iniibig na mga kapatid ay kung papaano kayo pinababanal ng dakilang Panginoon, kung papaano kayo binibigyan ng panibagong pagkakataon sa inyong mga sarili na makagawa ayon sa Kanyang utos. Ito ba ang inyong ninanais sa inyong mga pagkatao? Ito ba ang inyong binibigyan ng pagkakataon upang mahimay sa inyong mga sarili ang mga bagay na karapat-dapat sa inyong mga pagkatao? Sapagkat bawat isang nilalang ay tunay ngang kinakailangang makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon, na sa pamamagitan nga ng inyong pagparito, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tunay na magsisimulang mag-aral. Kayo ay tunay na magsisimulang magkaroon ng kasipagan sa inyong mga puso, sapagkat ang inyong mga ninanais ay tunay ngang ang ninanais ng dakilang Panginoon. Magsipagsunod nga kayo aking mga iniibig na mga kapatid. Alisin nga ninyo sa inyong mga pagkatao ang mga alitigtigin ng isang sanglibutan na sa inyo'y patuloy na humihila pa ilalim sa mga bagay dito sa sanglibutan. Magsipamakita nga ninyo sa inyong mga pagkatao na kayo ay tunay na nagkakaroon ng katyagaan upang ang isang pag-aaral ay inyong ang matagumpayan sa inyong mga sarili, na hindi na nga kayo magkakaroon pa ng kadahilanan sa mga bagay sapagkat kayo ay tao lamang, bagkus ang inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay ngang gumagawa sa Kanyang salita, sapagkat nalalaman yung kayo ay tunay na kabahagi ng dakilang Panginoon at kayo ay tunay na taglay-taglay ang isang espiritong buhay na iyan sa inyong mga pagkatao, sapagkat ang bawat isang nilalang ay tunay ngang nagkakaroon ng katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang ang mga bagay na sa inyo ay binababa ang kinakailangang matutunan ng isang tao. Kilalanin ninyong maigi ang inyong mga sarili sa mga bagay na paggalaw na inyong iginagawa sa sanglibutang ito, na ang inyong mga sarili ay tunay ngang magkaroon ng isang kapayapaan na kailanman ay hindi matatagpuan sa sanglibutang ito, sapagkat ang kapayapaang ibinibigay ng dakilang Panginoon ay kung paano kayo hilain dito sa sanglibutan papunta sa kalangitan, ay tunay nga sa inyong ay magkaroon ng buhay na patotoo, sapagkat hindi niyo na nga hahanapin pa sa inyong mga katabi ang bawat patotoo, sapagkat hindi niyo na nga hahanapin pa sa mga bagay na inyong nakikita ang bawat patotoo,
sapagkat inyo na nga taglay-taglay ang patotoo na sa inyo ay tunay na binubuksan. Mga iniibig na mga kapatid, ang paturuan ng dakilang Panginoon ay patuloy na naghahandog sa bawat nilalang na katapatan, na patuloy na naghahanap sa kanyang salita. Ang paturuan ng dakilang Panginoon ay patuloy na binubuksan sa bawat isa sa inyo upang ito ay tunay na magtagumpay sa inyong mga puso, na ang inyong itatatak sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay ang bahagi ng salita ng dakilang Panginoon at ang kanyang mga utos, na inyong ang makikita ang inyong mga sarili hindi lamang gumagawa sa sanglibutang ito, sapagkat nakikita niya na ang paggawa ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, hindi ito isang pakilala lamang upang kayo ay tunay na makadinig at mabusog sa mga bagay na salita, pagkus ito ay patuloy na ipinapakilala sa inyo sapagkat ito ang katotohanan at ito ang bagay na sa inyo hindi mawawali sa inyong mga sarili, pagkus ang bagay na sa inyo pinapakilala ang tunay nyo nga dadalhin at patuloy nyo nga makikita sa pag-aaral ng isang espiritu. Magsipagsunod nga kayo ayon sa kanyang mga gawa. Makita sa bawat isa sa inyo ang pagpipigil. Makita sa bawat isa sa inyo ang paghihinahon sa mga bagay dito sa sanglibutan. Sapagkat kung ang bawat isa ay tunay ngang nagkakaroon ng isang mabuting bahagi, ng isang matapat na salita sa inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang ito ang sa inyo ibibigay ng dakilang Panginoon, bagkus ang langit ay patuloy na sa inyo ay maghahandog at higit na lalo kayo at ang bawat isa sa inyo ay ituturing na kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Ito nawa aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong makita sa inyong mga pag-aaral. Ito nawa ang inyong maging inspirasyon upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magsipaghanda sa tuwina at higit na lalo makita ninyo ang kahalagahan ng isang pag-aaral sa inyong mga pagkatao, na hindi lamang ito tumutulong sa mga bagay na inyong ninanais, higit na lalo ito ay nagbubukas ng panibagong daanan ng bahagi ng para sa dakilang Panginoon, na ang inyong mga mata ay hindi na nga mabubulag pa sa mga sanglibutan na sa inyo ay nakita at nakasanayan, bagkus ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ang inyong buong pagkatao ay patuloy na hahalinahin sa harapan ng dakilang Panginoon upang kayo ay magtagumpay sa sanglibutang ito, upang ang bawat pangako na inyong ibinigay sa harapan ng dakilang Panginoon ay hindi na lamang magiging isang salita at magiging isang hangin sa sanglibutang ito, bagkus iyan ay tatatak at kailanman ay hindi mababali sapagkat nalalaman na ninyo ang katotohanan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa sa inyo ay naparirito, sapagkat ang inyong mga sariling kaakuhan ay tunay na naghahanap ng isang pag-aaral, ng kabusugan ng inyong mga espiritu. Tunay ngang nauuhaw ang bawat isa sa turo at aral ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, punan ninyo ang inyong pagkukulang
sa pag-aaral, sa tunay na pangangailangan ng inyong mga ako. Punan nyo ng tunay na paggawa ang inyong mga sariling ako. Upang nang sa gayon, ang kakulangan na yan na ninanais ng isang ako ay tunay ngang magkaroon ng kasampatan. Upang nang sa gayon, ito rin naman ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa na kayo'y pumarito upang nang sa gayon mabusog ang inyong mga pagkukulang sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang isang tungkulin, tulad din naman ng isang ina. Ito ay isang pag-aaral sa bawat magulang na kung saan at paano niya huhubugin ang kanyang magiging mga anak. Sapagkat ano man ang kalagayan ng isang ako, ay tunay na isang gampanin o tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Malao na nga kayong tinuturuan kung paanong gumawa ng mabuti. At ito'y nagagawa ng bawat isa sapagkat ang inyong mga sarili ay nagkakaroon ng takot sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang paggawa ng isang mabuti ay inaari ng isang mag-aral na siya ay nakatutupad sa kalooban ng dakilang Panginoon. Matuwid ang bawat kaisipan ng isang mag-aaral. Subalit, lagi nga sa inyo itunuturo ng kaitaasan na anumang bagay na paggawa ayon sa laman, ganun din naman ang inyong mga laman ang nakikinabang. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagtuturo ng naaayon sa Espiritu ay isang pag-aaral na kung saan inalalatag sa lahat at bawat isa. Na hindi ninyo bibigyan ito ng pagwawalang bahala sapagkat ito ang inyong tungkulin sa kanyang harapan. Oo, kayo ay naging isang mabuting mag-aaral sa kanyang harapan. Kayo ay nagbibigay ng mga handog sa harapan ng dakilang Panginoon. Anong handog nga ba ang ninanais ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo? Na kayo'y makaparoon sa paaralan na kung saan ang bawat isa ay nakikinabang sa mga turo at aral ng mga banal na Espiritu. Ito nga ba'y inyong nagagampanan, aking mga iniibig ng mga kapatid? Na kayo'y sa inyong mga sarili ay huwag kayong hadlang sa paggawa ng ninanais na dakilang Panginoon. Sapagkat ang bahagi ng kaitaasan ng dakilang Ama sa bawat isa sa inyo ay tunay ngang hinahanapan at hinihintay ng kaitaasan upang inyong magampanan. At ang mga bagay na ito ay isang tungkulin ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, maging anuman ang inyong kalagayan dito sa sanlibutan, iisa ang katayuan ng mga mag-aaral. Kayo'y ibinulusok upang nang sa gayon sa sandaigdigang ito na mag-aral kung ano ang nais ng dakilang Panginoon.
ang inyong pagsunod sa kanyang likuran, naway maipakita at malinaw sa bawat isa na ito nga ang ninanais ng dakilang Panginoon. Lagi nga kayong ginagabayan. Naroon ang dakilang liwanag sa bawat isa sa inyo upang nang sa gayon kayo na laging dumudoon at laging ang umaasam ng kanyang mga kabiyayaan ay tunay ngang hindi kayo binibigyan ng kaitaasan ng mga pag-aaral upang nang sa gayon ang biyayang ito na nanggagaling sa kaitaasan ay laging ang tumimo sa lahat at bawat isa sa inyo. Kung inyo lamang bubuksan ang inyong mga sarili, maging handa sa ninanais ng dakilang Panginoon, tunay ngang ang inyong buhay sa sandaigdigang ito ay tunay ngang magkakaroon kayo ng kapayapaan. Makikita ng bawat isa na anumang alitigtigin dito sa sanlibutan ay tunay ngang hindi makaparoroon sa inyong harapan. Sapagkat ang tunay na mag-aaral na laging ang sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon ay hindi ito mababahiran ng mga bagay na makikita dito sa sanlibutan. Maging anumang vibrasyon na siyang umaaligid dito sa sanlibutan, tunay nga kayong magkakaroon ng isang pagkalinga ng dakilang Ama sapagkat kayo na nag-aaral sa kanyang harapan ay tunay ngang kanyang binibigay ang kanyang kakayahan, ang kanyang mga pangako sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga kayo sa inyong pakikipag-aral dito sa sanlibutan, unti-unti ninyong bigyan ang inyong sarili ng mga pagkakataon upang nang sa gayon, ang itinuturong pag-aaral ayon sa Espiritu ay tunay nga ninyong maranasan at ito'y makamtan sa panahon kayo sa tuwina na paririto dito sa hapag ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, anuman ang inyong maging isang pagsisikap bilang isang mag-aaral, patuloy at patuloy ang kaitaasang maghahanap sa lahat at bawat isa ng kanyang ikaunlad ayon sa Espiritu sapagkat ito ang inyong tungkulin. Ito ang inyong gampanin upang nang sa gayon kayo man ay magkamit ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Mga iniibig na mga kapatid, mapalad nga kayo sapagkat ang pag-aaral na inilalatag sa bawat isa sa inyo ay tunay ngang ito'y hindi na ninyo hahanapin. Sapagkat ang pag-aaral na ito ay laging ang nakahandog sa inyong harapan upang nang sa gayon, anumang panahon o pagkakataon na inyong bigyan ng iyong sarili ng mga pagkakataon na mabuksan ang mga pag-aaral ay inyong makuha at makamtan ng inyong kabuuan. Mga iniibig na mga kapatid, ito ay isang paalaala sa lahat at bawat isa na ang inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan ay hindi kayo nagtatamo ng isang pag-aaral upang kayo mahirapan, kundi bagkos pinagagaang ng dakilang Panginoon ang bawat isa sapagkat naririto ang kanyang turo at aral na binagkakalob sa inyo upang nang sa gayon inyong matutunan at inyong magamit sa panahon kayo ay naglalakbay dito sa sandaigdigan. Bitawan na ninyo ang mga bagay na kung saan nakapagpapagulo na inyong kaisipan. Ang biyaya ng kaitaasan, ang kanyang kapayapaan,
ang siyang nagbibigay sa lahat, ay ibinibigay sa lahat upang nang sa gayon kayo sa saglit na pag-aaral dito sa paaralang ito ay tunay ngang magkaroon ng biyaya ang bawat isa sa inyo. At ang kanyang pag-ibig sa tuwina ay hindi napaparang. Lagi nga ang kaitaasan. Ang dakilang Ama ay tunay na nahahanda sa inyong mga panawagan. Tunay na ang bawat mag-aaral na muhingi ng liwanag kung ano nga ang nararapat niyang gawin sa panahon ng kanyang pananalangin. Ang kaitaasan ay hindi nagmamaliw at ito'y agad-agad tumutugon sa mga mag-aaral na kung saan ibinibigay niya ng may kabuuan ng kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na pag-aaral na ito. Naway ang bawat isa ay matuto sa tunay na aral at nais ng dakilang Panginoon na kayo'y makaparoon sa kanyang inihandang paturuan upang nang sa gayon inyo namang maranasan ang mga bagay na magpupuno at makagagalaw ang inyong bahagi sa harapan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon inyong unti-unting matutunan ang lumapit sa kanyang harapan. Muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang kanyang pag-ibig at ang pagpapala ng dakilang Panginoon ay siya nawang maghari sa lahat ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa paturuan ng diwa. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid na malao na ang tinuturuan, kung paanong sa inyong mga tahanan ay namulat ang inyong mga kaisipan at unan yung nakilala sa pagbukas ng inyong mga mata at naroon ang liwanag ay ang inyong mga magulang. Ang inyong ina na bagamat hindi pa man kayo isinisilang at naroon pa kayo sa kanyang sinapupunan, naroon na ang pag-alaga, naroon na ang pagmamahal, naroon din ang aral ng Diyos, sapagkat sa kanyang pananalangin, naroon at sinasambit ng kanyang puso ang pangangalaga sa kanyang minamahal na bunso. At ang biyaya nga, kung paano ang buhay na yan ay isang pinakamahalagang biyaya. Pumapangalawa ang pagiging isang ina, isang biyaya na tunay nga, na bagamat hindi binigyan ng pagkakataon ng lahat at pinili ang isang nilalang upang ang mga espiritong iyan ay kanyang akayin at ipamulat kung sino ang Diyos, ano ang mga gawa ng Diyos, at higit sa lahat, ano ang utos ng Diyos. Naway maganap sa kasalukuyang ito, sapagkat sa kapanahon ng ito na maraming pinagkakaabalahan ng aking mga minamahal na mga kapatid, tila baga nalilimutan kung paano nga ba ang mga espiritong iyan na ipinagkaloob ng kaitaasan ay nakakalimutan
at nababaliwala kung paanong ituro, kung paanong manampalataya at higit sa lahat, kung paanong manalangin sa bawat sandali na magkaroon ng panahon ng pagpapasalamat. Ito isang paraan ng pag-akay aking mga minamahal na mga kapatid upang sa gayon, sa paglaki ng mga bunsong iyan, naroon ang kabaitan, naroon ang kaamuan, bagamat minsay nalilihis ng landas kung paano ang katulad sa banal na kasulatan sa 100 tupa, naroon hinanap ang isa na nangangahulugan na marami mang pagkukulang ang inyong mga bunso. Ito pa rin ay inyong uunawain, aakayin, at higit sa lahat, mamahalin anuman ang kalagayan ng kanyang espiritu, kung ito man ay laging magiging mabalasik o magiging hadlang sa inyong pagtupad ng inyong mga tungkulin, ay mananatili kayong matatag upang akayin ng mga espiritong iyan. Upang sa gayon, ano nga ba ang tungkulin na pinagkaloob sa inyo? Di bagat ito'y isang ang biyaya? At kung ito ay isang biyaya, lagi niyo ipagpasalamat. At kung dumarating ang panahon na maraming kasakitan ng kalooban ang nadarama bilang isang pinagkatiwalaan, ay naroon nga na lagi niyo'y ipagpasalamat sapagkat kayo ay nabiyayaan ng kung saan, katulad nga sa isang pastol, magpapaso kayo ng mga espiritong iyan, aking mga minamahal na mga kapatid. At kung dumating nga ang panahon na ang tao ay dumarating sa tinatawag na katandaan, di ba't naroon at gumagamit siya ng tungkod upang hindi siya mabuhay? Di bagat ang tungkod ding iyan ay nagagamit kung dumarating na ang paglabo ng paningin, kung saan itinuturo ng tungkod na iyan, kung saan maaaring matisod, at kung saan din ang patag na daan. Hindi lamang ang aral na ito ang binibigay sa mga magulang at pagpapahalaga. Nawa, ang mga anak na hinirang at ipinagkatiwala, naway kayo ang maging tungkod ng inyong mga magulang kung dumating na ang panahon ng kanilang pagtanda at hindi na nga nila makita ang kanilang daraanan at naroon na rin ang kahinaan ng kanilang mga tuhod, naway maging matatag kayong tungkod ng inyong mga magulang upang sa gayon, sa inyong kalagayan ay pinagkatiwala ng Diyos, magampanan ninyo sa maliliit at munting bagay, lalo't higit sa lahat, ang ibinababa laging kautusan ng Panginoong Diyos, na tila nalilimutan ng aking mga minamahal na bunso. Sa kautusan na iyan, naroon ang igalang ninyo ang inyong ama at ina. Natunay nga kung bakit idinagdag sa 10 utos ng Diyos, sapagkat naroon ang kahalagahan, naroon ang isang batas na mahigpit na ipinag-uutos. Kung kaya nga kayo ay namulat na sa ganitong pag-aaral, lagi kayong pinangangaralan kung paano ang inyong ina ay laging nangangaral, at kung dumarating ang panahon na hindi ito kanais-nais sa inyong pandinig, naway matutunan nyo at buksan ninyo ang inyong mga kaisipan na ang pangaral ng isang ina ay katulad ng pangaral ng Panginoong Diyos sa kanyang mga iniibig na bunso. Kung kaya nga maraming aral at patuloy na pag-aaral
ang bibigay sa lahat at bawat isa. At nawa, hindi kayo ang maging sanhi ng pagluha ng inyong mga ina, sapagkat ang luhang iyan ay tunay nga na pinuspos ng maraming panahon ng pag-ibig at pagsisikap upang kayo ay tunay na maakay at madala sa kung saan ang daan nga na laging tinatahak ng isang Hesukristo at ang mga nagnanais sumunod sa kanyang likuran ay matuto munang sumunod sa kanyang mga magulang. Upang sa gayon, ang mga munting halimbawa na nakikita nyo, nawa, dumating ang panahon na mas lumawak ang inyong mga pangunawa, ang inyong mga kaisipan, upang sa gayon, mapahalaga ninyo ang bawat aral na ipinagkakaloob ng kaitaasan at bitawan ninyo ang mga bagay na nakapagpapabigat sa inyo, kung anumang ay ang mga bagay na humahalina sapagkat ang sanglibutan ay tulad nga ng isang napakagandang larawan sa isang patuloy na naglalakbay na ninanais niya lagi ang maganda ang kanyang makita. Sa buhay ng tao sa kapatagang lupang ito, ay hindi lamang lahat ay maganda. Kinakailangang makakita kayo ng hindi maganda sa inyong paningin o ang tinatawag na may kapangitan. Upang sa gayon, magkaroon kayo ng katatagan. Upang sa gayon, kayo ay makapagsuri sa bawat aral na ibinababa sa inyo. At kung paano nga sa bawat sandali na kayo ay nakikipag-aral, di ba't hindi lahat ng maganda ang inyong nakikita? Hindi lahat ng mga damdamin na maganda ang inyong nadarama. Iba't iba, sapagkat yan ang nagtuturo sa tao kung paano siya magiging matatag, kung paano siya matututo, kung paano iaangat niya ang kanyang kaisipan, ang kanyang espiritu sa maraming bagay na pumapaligid sa kanya na nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng kagulimahanan ng kaisipan. Sa kapanahonang ito, aking mga minamahal na mga kapatid, sa inyong kapaligiran, sa maraming balita na inyong naririnig sa inyong kapwa, sa maraming daing, kagulimahanan ng kaisipan ang nagiging karamdaman ng maraming kaluluwa sa kapanahonang ito. Kung kaya nga, naway, maging liwanag kayo at hindi kayo maging karagdagan. At sa liwanag na yan na inyong maibibigay, paano nga ba kung hindi ang isang mataimtim na panalangin, ang isang tunay na pagkakawang gawa, ang magbibigay ng liwanag sa mga kapatid niyong naroon at nadilimnan ang kanilang kaisipan. Tulad nga ng isang ina, maging ilaw kayo sa inyong kapaligiran, lalo't higit sa lahat sa inyong mga tahanan. At muli, hanggang dito ako. At ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos sa lahat at bawat isa. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Lucas. Paalam. Sumayo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa,
Tunay na ang bawat isa ay laging gumaganap ng kanyang tungkulin sa panahon at araw na kanyang itinatalaga sa buhay na ito upang dumulog sa piging na inihahanda lagi na ng dakilang Panginoon. At sa maliit na bahagi niya na inyong ginagawa sa inyong mga buhay, hari nawa ang tunay na aral na laging ibinababa ay sumapuso ng bawat isa. Sapagkat kung papaano niyong nakikita na ang bawat isa ay binibigyan ng kanyang tungkulin, kayo man sa iyong mga sarili, mga iniibig na mga kapatid, ay makita sa inyong katauhan yung tunay na inaasahan ng dakilang Panginoon. Na ang bawat isa ay may tungkulin sa kanyang harapan, na sinupi ng kanyang sarili upang ito ay mapaunlad ayon sa kanyang espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa ang inyong pag-aaral ay lalo pang lumawig. Hari nawa ang bawat pagkaunawa na yan ay lalong lumalim. Nang upang sa gayon ang tunay na pananggap ng inyong mga espiritu ay matanggap yung tunay na aral na kanyang ibinababa kung magkagayon. Mga tututo ang bawat isa na ito ay tanggapin sa kanyang buhay nang upang sa gayon ang tunay niyang paggawa. Ito na ang kanyang nilalakad sa harapan ng dakilang Panginoon. Na hindi na nga umaasa pa doon sa kanyang kapwa, na kanyang laging nakikita, na naroong gumagawa ng kanyang tungkulin, na kaya't kayo sa inyong mga sarili, naroon na rin umaasa sa kakayahan ng iba upang kayo ay magsipagaling mula sa inyong mga karamdaman. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral sa Espiritismo ay nagtuturo sa bawat isang katauhan na upang makita ng bawat isa ang kanyang kakayahan bilang maging tagasunod ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang mga halimbawang kanyang ipinakikita sa bawat isa upang ang bawat isa ay tunay na magsumikap na siya man ay pagkatiwalaan ng dakilang Panginoon. Kayo na narito, aking mga iniibig na mga kapatid. Ano na nga ba ang uri ng panalangin na inuusal ng bawat isa lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon? Ito ba gayong lagi ng pakinabang ng kanyang sarili? Nagabat di niya nakikita ang kanyang paggawa ay naroon sa pagkahuli. Kayo na narito na tinuturuan ay kinakailangang matutong sumunod, na maibigay ang inyong buong katauhan, na may pagkaloob sa harapan ng dakilang Panginoon na alumbagay kalimutan ng bawat isa ang kanyang sarili, ang kanyang pangangailangan ayon sa laman. Sapagkat kinakailangan ng bawat isa ay isuko ang kanyang sarili nang upang sa gayon ang tunay na kalooban ng dakilang Panginoon na ngayon ay kinakailangan ng maganap sa kanyang buhay. At kailan nga ito nakikita, mga iniibig na mga kapatid ng isang mag-aaral? Kung kailan ang kanyang panahon narito ay umiiksi sa kanyang kapanahunan. Sapagkat narito ang kanyang kasiglahan ng kanyang kabataan ay tunay, narito nga ay namamatay. At narito ang kanyang panahon ng kanyang kaisipan ay dumudoon na sa isang kaisipan na tumutungo sa dakilang Panginoon. Kinakailangan bang ito ang maganap sa buhay ng tao? Samantalang mula pa ng dakong unay naipakilala na ng dakilang Panginoon ang kanyang sarili sa bawat isa. Subalit ano nga ang nagkukulang sa tao?
ang iyong di pagpapahinood sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang kanyang laging hinihingi ay iyong kasaganahan ng kanyang sarili, iyong kapayapaan ng kanyang kabuhayan, iyong kasaganahan na kanyang inaasahan mula sa kanyang maraming pagsisikap. Higit nga ninyong nasain mga iniibig na mga kapatid, na ang inyong mga sarili gumaganap upang yung Espiritong yan ay binigay sa bawat isa. Ito ang tunay na magkaroon ng kasaganahan. Nang upang sa gayon mula sa kasaganahan yan, maging bahagi kayo ng kanyang mabuting kabanalan sa pamamagitan ng bawat kawang gawa na maaaring gawin ng aking mga iniibig na mga kapatid mula sa kanyang pagsisikap, mula sa kanyang malinis na layunin. Kung magkagayon ang kanyang buong katauhan ay tuturuan niya na maging karapat-dapat, nalinisin mula sa kanyang buong sulok ng kanyang pagkatao sapagkat ito ang tunay na nararapat. Subalit sino nga ang nagbabigay ng pangunahing layunin na yan sa kanyang sarili? Ito ba gayong layunin na kanyang itinatalaga sa harapan ng dakilang Panginoon? Mga iniibig na mga kapatid, buksan nga ninyo ang inyong mga paningin, ang inyong mga tenga at biglan niyong kasiglahan ang inyong mga sarili sa paggawa, sa pagsunod, sa lituntunin ng dakilang Panginoon upang ang bahagi ng bawat kapighatian na nadarama ng isang tao sa kabuhayan ito'y tunay na hindi na nga niya maramdaman. Sapagkat sino nga ang nakararamdam ng bahaging ito, kundi yung mga mag-aaral na tunay na hindi sumusunod at ano nga ang nagiging ganti na batas na yan. Na kung ano nga itanim ng bawat isa, ito rin naman ang kanyang aanihin. At ano ngayon ang itinuturo ng kaitaasan sa bawat isa, na sa anumang kalagayang inyong hinaharap mga iniibig na mga kapatid, tunay ng pagkakataon ito'y mga tutuna ang bawat isa upang kanyang masino kung ano nga ang tunay na bunga na kanyang ginawa, na kanyang isinaboy, na kanyang itanim. Kaya ang bawat isa ay tinuturuan upang sa bawat pagkatanim, ang bawat isa ay nagtatanim sa tamang lupa, na ang binhing kanyang itinatanim tunay, na nanggagaling sa dakilang Panginoon, na kung ito ay kanyang tunay na magagawa, ano pat ang tunay na bunga na inaasahan ng dakilang Panginoon, ito ang magaganap. Subalit hanggat ang tao ay gumagawa ng sarili niyang kalooban, na ang kanyang pagsisikap ay laging lamang natutuon at nahahalo sa bahagi ng sanglibutang ito, katotohanan din naman, ang bahagi ng bunga na yan ay magkakaroon ng hati ng naayon din naman sa sanglibutang ito. At inyong nalalaman mga iniibig na mga kapatid, na anumang kabiyaang nanggagaling mula sa sanglibutan, ito ay hindi nga maglalaon, na ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang, subalit ang bahagi na binibigay lagi na ng kaitasan, kailanman ito ang katotohanang magbibigay ng kaaliwan sa bawat espiritu, at ito ang tunay na hinahanap ng bawat isa sa inyo, mga iniibig na mga kapatid, yung tunay na katotohanan, yung tunay na kapayapaan, na sino man kung ito ay magtatagumpay, ay tunay na ito ay kanyang matatamo. Sapagkat ang bawat tao, ang sino mang sa inyo humihiling sa harapan ng dakilang Panginoon, katotohanan, ibinibigay niya rito ang kanyang puso.
Subalit kung anumang bagay na inyong hinihiling, mga iniibig na mga kapatid, sikapin nyo na ang bahaging yan ay dumudoon lamang sa bahagi na inyong madadala ng inyong mga espiritu na inyong maiharap sa kanyang harapan na tunay niyang tatanggapin at magiging karapat-dapat. Ang lahat ay binibigyan ng tunay na kalayaan na umiling ayon sa kanyang puso. Subalit mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong bigyan ng pansinang bahagi ng inyong mga sarili, kundi lagi na siya sa atin ang tunay na karapat-dapat at mabuti at matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Tinuturuan ng bawat isa na magkaroon ng karunungan, kung kaya nga't ang katalinuhang yan, mga iniibig na mga kapatid, na siyang susukat sa bawat kakayahan ng bawat isa. Hari nawa, iyan na nga ang tunay na inyong natanggap na isang katotohanan nanggagaling sa kaitaasan. Ito ang bahagi na sa inyo'y aking iniiwan at hari nawa, mga iniibig na mga kapatid, kung anumang pag-aaral na inyong pinagsisikapan hanggang sa kapanuhunang ito'y naway, ito na nga yung tunay na matatawag na kayo'y naglilinis ng daanan upang ang Panginoon ay tunay na dumaan sa inyong mga buhay. Ito ang bahagi na sa inyo'y aking iiwan at hari nawa muli ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na, ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabahagi ngayon at magpakailan paman. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay na ang bawat isa ay nagsisikap upang nang sa ganoon ay masunod ang kalooban ng dakilang Panginoon. Na kung paano mga aral na kanyang mga narinig, tunay na isinasabuhay upang nang sa ganoon magkaroon ng bahagi sa pamagitan ng pananampalataya sa dakilang Panginoon. Sapagkat kung ang pagsunod sa utos ay ang takot, upang nang sa ganoon ay makasunod ayon sa utos. Tunay na nagbibigay ng kabutihan sa bawat isa. Ngunit mga iniibig kong mga kapatid, ang Panginoon ay pag-ibig, kalayaan sa buhay na ibinigay upang nang sa ganon, hindi sa pamagitan ng mga bagay na kaalaman na pantaw, kung hindi kaalaman ayon sa kaitaasan. Tunay na maraming binababa na kaalaman. At ang utos ay utos nga para sa mga kaluluwa nang upang nang sa ganon, ang bawat isa ay maging mabuti. Ngunit mga iniibig kong mga kapatid, nakikita mo ba ang isang liwanag mula sa kaitaasan? Nasa iyong pananampalataya. Ikaw ba ay sumusunod? Upang nang sa ganon, na ang iyong kaluluwa ay mabigyan mo ng kalayaan, mabigyan mo ng pagkain na ito ay mula sa Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, maraming sumusunod
Ngunit pagdating ng panahon, nasaan ang mga kaluluwang yon? Ang Panginoon ay sinilang ayon sa pag-ibig. Narito ang kanyang mga salita, simula pa ng una, ang mga biyaya na kanyang ginawa, na kung papaano na ang bawat isa ay kinakailangan gumanap ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Kaya nga't may mga lunduyan, nandoon ang pag-aaral para sa Espiritu. Nandoon marinig ang mga bagay upang nang sa ganon, mga sa panimula, ang bawat isa ay magsisi. Maglinis sa kanyang mga kalagayan nang upang nang sa ganon, na mga biyaya na pinagkatiwala sa kanya ay mabuksan. At ito ang kanyang paglilingkod nang sa ganon, makasunod siya na hindi lamang sa pamamagitan ng kautusan, kung hindi sa pamamagitan ng mga biyaya ng dakilang Panginoon. Kayo na mga nag-aaral, tunay na kapagtitiis sa inyong pamumuhay, kinakitaan ng pagsisikap upang mabuhay sa lupa. Nandiyan ang kasaganahan na tinatangkilik ng marami, ngunit ang inyo ba mga espiritu ay napakain niyo ba ng maayos? Sapagkat ang espiritu niyo, tunay nga na makakain mula sa pagkain na ibinigay ng dakilang Ama. Tunay, mabubuhay ang mga kaluluwa nang mayroong kapayapaan, pagsunod, at kainahunan habang nabubuhay. At taglay niya ang karunungan ng dakilang Panginoon na ito'y kanyang binahagi sa bawat isa. Tunay na ikaw ay haharap at marinig mo ang salita mula sa kaitaasan. Nandoon ang isang pangunawa sa iyong puso at isipan na kung papaano na ito ay diringgin nang sa ganon, ikaw ay naglalagad ng mayroong kababaang loob. Mga iniibig ko mga kapatid, huwag maging mataas sa kanyang pamumuhay, sapagkat tunay nga marami nang naligaw ng landas sa pamamagitan ng pagiging mataas. Nandoon ang turo nga, ang kababaang loob. Sikapin ninyo na sa pamamagitan niyan, nakaaganap ang bawat isa, nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ito ang layunin ng isang dakilang Panginoon na kung paano ang isang pag-aaral ay hindi lamang nakikita, kung hindi ito ay ginagawa sa pamamagitan ng Espiritu at sumusunod ayon sa salita ng mga banal na Espiritu. Mga iniibig ko mga kapatid, malawak ang pag-aaral at higit sa lahat, ang isang pananampalataya na sa inyong puso ay inyong ang pagyamanin sapagkat tunay na ang dakilang Panginoon ay nagpapalago sa taong masisipag na mayroong kababaang loob, na kung paano niya ginagalang ang mga salita mula sa kaitaasan na ito ang kanyang sinusunod. Tunay na mayroong mga magulang na pinagkatiwalaan ang dakilang Panginoon. Ngunit ang mga aral na yan ay kinakailangan matutunan ng bawat isa upang nang sa ganon ang iyong ituro sa iyong mga anak na pinagkatiwalaan ng dakilang Panginoon ay ang kanyang aral. Sapagkat ito ang mabuti at dito lumalago ang bawat isa na paghahanggat dumarating ang panahon. Tunay nga, lalong napalapit
at nagiging mahigpit ang pag-aaral sa Panginoon. Marami nang mag-aaral na simula pa lang ng una. Tunay nga, mula sa Espiritu. Ngunit, ano ang nangyari pagdating ng panahon? Ito ay lumalayo. Kayo na bilang mag-aaral, mga iniibig ko mga kapatid, akapin niyo ang pag-aaral sa Espiritu nang sa ganon, kayo ay magkaroon ng pita sa pintuan ng langit. Sapagkat maraming mag-aaral, ngunit marami rin ang hindi nakaunawa at hindi nakatanggap ng mga bagay na mula sa kaitasan. Ngunit kayo, mga iniibig ko mga kapatid, mapapalad kayo sapagkat tunay nga na ang mga salita ng dakilang Panginoon ay inyong sinusunod at inyong sinasagawa sa inyong buhay upang nang sa ganon, kayo'y maging malinis habang kayo naging mag-aaral dito sa sanglibutan. At kayo ang nagiging isang ilaw ng inyong kapwa nang upang nang sa ganon, sa inyong kapaligiran ay matamo nyo o may bahagi ang kapayapaan. Sapagkat tunay nga, ang kaguluhan ay laganap. Ngunit kayo na biniyayaan ay tulad sa isang sangkapan na nagbibigay ng aliw sa maraming kaluluwa. O mga iniibig kong mga kapatid, pagsikapan ninyo na kayo na bilang isang manampalataya ay nandoon pa rin kayo sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Na ito ay inyong sinasagawa sa inyong pananahimik nang sa ganon, ang dakilang Panginoon ang siya magbigay sa inyo ng tanglang. At nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral ay unti-unti nga na magkaroon ng kalinisan ayon sa Espiritu. Sapagkat maraming bahagi sa bawat isa ang dapat na malinis nang upang nang sa ganon, ang bahagi ng karumihan ay tunay ngang mapawi sa bawat isa. At nang sa ganon, ang kabanalan ng paggawa ay sumainyo. At nang sa ganon, ang bawat isa ay magkaroon ng mga bagay na mula sa kaitaasan na pagyayamanin. At ito ang inyong babahagi sa inyong kapwa. Mga iniibig kong mga kapatid, tulad kayo sa isang pananim na itinanim ng dakilang Panginoon na lagi nang dinidilig. At ito ay inyong nagiging pagkain sa pang-araw-araw. Kaya nga bawat isa sa inyo ay nagiging malago sapagkat ang Diyos ang nagbibigay tanglaw sa bawat isa. Mga iniibig kong mga kapatid, sikapin ninyo na kayo ay mula simula hanggang sa inyong buhay na pinagkatiwala ng dakilang Panginoon ay hindi kayo mahiwalay kung hindi bagkos ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang sa inyong akapin at nang sa ganon, ang bahagi ng dakilang Ama ang siyang laging gumabay sa bawat isa. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan. Aking ang mga inibig na mga kapatid,
Dumating muli ang pagkakataon upang ang bawat isa ay makahalubilo ng dakilang Ama sa kanyang tingin. Na kung saan sino mang nahahapo sa kanyang ginagalawan sa sanglibutang ito'y makaalala muli na magbigay ng kanyang korasan sa harapan ng dakilang Diyos at ipagpag ang bawat kahinaan na nariyan at madama ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kabanalan. Sapagkat ang bawat isa nga sa inyo aking iniibig ay tinawagan upang maging kaisa ng dakilang Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Hindi lamang sa mga salitang mamumutawi sa inyong mga bibig, kung hindi higit sa bawat pagganap na inyong gagalawan upang kayo'y maging buhay na tanawin ng sinuman ang nagnanais makadama ng kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. Naway ito'y inyong maunawaan, aking mga iniibig, kung papaano kayo pinagkakatiwalaan ng kaitaasan, ay ganun din nga na yung pagsikapan sa inyong pamumuhay na kayo'y gagawa alinsunod sa kagustuhan ng dakilang Panginoon. Ng inyong mga gawi, ang inyong pakikitungo, ang inyong paglakad sa sanglibutang ito ay paglakad kung papaano ang isang espiritong nag-aaral sa harapan ng Diyos ang siyang manatili sa inyong kabuuan. Upang huwag magkaroon ng pagkakataon ng sinuman na makapagbigay sa inyo ng pag-aalinlangan. Kung hindi kayo sa karunungang taglay na sa inyo ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon sa tuwina ay maging sapat upang kayo'y hindi malihis ng landas, kundi kayo'y patuloy na lumalakad sa kung papaano ang isang Kristo sa kalupaang ito ay hindi kayo kailanman madadarang at magtatalong sira sa inyong paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't kayo'y magsumikap, aking mga iniibig. Huwag nawa kayong magpasakop sa kahinaan ninyo sa sanglibutang ito. Kung hindi sa bawat kaorasan kayo'y nagsisipagbangon ng may kagalakan sa inyong mga puso, upang ang kabiyayaan ng Diyos ng kapayapaan ay huwag magsipagtakas sa inyong kalagayan. Kung hindi mainam na kayo'y sinasalubong, mainam na kayo'y binabakuran, mainam na kayo'y pinagkakalooban ng kabutihan upang itong inyong magamit sa bawat oras na kayo'y gumagawa at sa bawat oras din habang kayo'y nasa sanglibutang ito'y mananatili kayo na sumusunod sa layunin ng dakilang Panginoon. Naway walang kaorasang masayang kung hindi kayo, aking mga inibig, ay laging makakita ng kaliwanagan sa inyong paggawa. Na sa bawat pagkakataong kayo'y tinatawagan ng dakilang Panginoon,
ay napupuno ang inyong mga lukbutan ng mga mabubuting liwanag na siyang tumitimo sa inyong kaisipan at sa inyong mga puso at magiging sapat upang inyong maging baluti, mabuting damit na kailanman ay hindi mamamantsahan ng karuwagan ng sanglibutang ito, kung hindi bagkos ay magawa ninyong mapanatili ang kakinangan, sapagkat ito ang pag-ibig ng Ama, at naway ito rin ang inyong magamit sa pang-araw-araw na kailanman hindi kayo makakalimot, hindi kayo tatalikod, kung hindi bagkos patuloy at magpapatuloy kayong gagawa ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang pag-ibig, at ayon din sa kagustuhan ng inyong mga espiritu na makapagtagumpay sa buhay na sa kanya ipinagkatiwala ng dakilang Panginoon at babalik ng may kagalakan sa kanilang mga puso. Muli, dito ko iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at nawayang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo ay maghari ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Miguel Arcangel. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang pinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isang narito, at ipinagkakalo ang kanilang mga sarili sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Marami ang tinawag, subalit kakaunti ang gumawa sa ubasan ng dakilang Panginoon. Marami ang binigyan ng pagkakataon, subalit kakaunti ang nagbigay ng karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Ano ang pinahihiwati ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Na kayong narito at ipinagkakalo ang inyong mga sarili. Naway ang bawat pagkakataon, ang bawat tungkulin na sa inyo ay ibinahagi mula pa ng una, ay inyong mapagtagumpayan at inyong magawa aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon, nabibigyan ng kalayaan upang gumawa sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa bawat isa na ibinibigay ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan, at ang pananampalatayang pumapaloob sa bawat isa ay tunay na tapat at higit sa lahat gumagawa ayon sa layunin ng dakilang Panginoon. Tunay na mapapalad ang sumusunod sa mga utos, ang gumagawa sa mga halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoon. Sapagkat kanyang tatanggapin ang tunay na mana na sa kanila ay pinangako ng kaitaasan. Tunay na makukuha niya ang tunay na kapayapaan
na kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. At higit sa lahat, ang kabanalan ay tunay niyang makakamit. At sa bawat isa na ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili, ang kaitaasan ay nariyan upang ang kapahingahan, upang ang kabustugan ng inyong mga kaluluwa at espiritu ay maganap sa lahat at bawat isa. At sa papaano ninyo ito makukuha, matatanggap aking mga iniibig na mga kapatid. Tunay ang tapat at totoong pananampalataya ay inyong makukuha kung ito ay inyong binibigyan ng buhay sa inyong mga sarili. Na sa bawat pag-aaral dumarating sa inyong buhay, anumang uri ng mga pagsubok na inyong naranasan, kayo ay tunay na nakakapit sa tunay na puno ng luwas. At higit sa lahat, gumagawa ng naaayon sa mga batas na naaayon sa pagtuturo ayon sa Espiritu. Sapagat marami sa mga mag-aaral na nakatatanggap, nakaririnig, nakakita, at nakadadama ng tunay na kaluwalhatian ng dakilang Ama. Subalit, ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban ay nadadaig pa rin ng sanglibutan na ito. Ito ay hinahayaan ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Hindi upang kayo ay panghinaan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ito ang mga bagay na makapagpapatatag ng inyong pananampalataya. Ito ang mga bagay na makapagbibigay daan sa lahat at bawat isang tunay na nagiging mga alagad ng dakilang Panginoon. Kayo ay magsisilbing isang liwanag mula sa kadiliman. Magsisilbing asin sa karagatan. At higit sa lahat, kayo ang tatayo na magiging haligi ng pag-aaral na itinatagoy ng dakilang Panginoon. Kung kaya ang mga bagay o mga pag-aaral na dumarating sa inyo ay tunay ninyo itong mararanasan, tunay ninyo itong malalagpasan, aking mga iniibig na mga kapatid. Walang sino man sa mga mag-aaral ang makaliligtas. Wala sa mga mag-aaral ang magkakaroon ng tinatawag ng mga pag-aaral. Subalit ang lahat ay makaranas at makakakuha ng pangangailangan ng kailang mga kaluluwa at espiritu. Ang lahat ng mga mag-aaral na kanyang isinugo sa sanglibutan na ito ay magkakaroon ng bahagi sa harapan ng dakilang Panginoon. Nanaway ang bawat bahagi na inyong nilalakbay sa sanglibutan na ito ay tunay na naroroon sa tunay na layo ng dakilang Panginoon. Naway ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban, anumang oras na dumarating sa inyong buhay, anumang desisyon na ginagawa ng aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ito ay inyong pakaisipin. Bigyan ninyo ng pagpapahalaga ang mga pag-aaral ayon sa Espiritu. Buksan ninyo ang inyong mga mata ayon sa liwanag na ipinapakita ng mga banal na Espiritu ng mga alip. Sundan ninyo ang yapak na itinuro ng dakilang Panginoon at gawin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga halimbawa, upang sa gayon ang bawat pagkakataon, bawat tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaas ay hindi masayang sa inyong harapan, kundi bagkus kayo ay magkaroon ng katagumpayan. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isang narito. Nanaway ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay. Naway ito ay maging sandata ng bawat isa sa kanilang paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Muli ipinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag. Maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig,
ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Paalam.